Misteryo ni Atong Ang, isang dokumentaryo ng katahimikan at katiwalian. Ano nga ba ang nakaraan ni Atong Ang na talaga namang pati ako ay namangha, naggulat at mga Pilipino ngayon ay binubusisi kung saan nga ba nanggaling si Atong Ang. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa katahimikan ng gabi, may mga pangalang hindi basta-basta binabanggit. Isa na rito ang pangalang tila hindi nawawala sa mga balita, sa bulong ng masa at sa ulat ng Senado, si Atong Ang. Ngunit sino nga ba siya? At anong misteryo ang bumabalot sa kanyang katauhan? Bago pa man pumutok ang pangalan ni Alice Guo at ang eskandalo ng Bamban, isang mas matandang anino na ang matagal nang lumiligid sa mundo ng kapangyarihan, sugal at politika, si Charlie Atong Ang. Sa taong 2001, sa gitna ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada, lumitaw sa mata ng publiko ang isang pangalan, Atong Ang, isang negosyante, isang misteryo, isang anino. Siya umano'y sangkot sa paglustay ng pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng wedding. Mula noon, tumikit sa kanya ang imahe ng kasabwat ng kingmaker ng untouchable. Tumakas siya patungong Amerika, partikular sa Las Vegas noong 2006, at sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi na siya ang dating negosyante. Isa na siyang hari ng mga bagong anyo ng sugal. Noong 2010, naging sentro siya ng Small Town Lottery o STL, naging miyembro ng PCSO Board at kalaunay pinuno ng Pitmasters Live. Hawak niya ang Lucky 80 Star Quest, isang digital empire na nagbukas ng pintuan sa e-sabong o online sabong. Mula noon, hindi na nawala ang kanyang pangalan sa mga balita, lalo na sa mga isyu ng korupsyon, iligal na operasyon at misteryosong pagkawala ng mga tao. Isa na rito ang kontrobersiya noong 2022, mahigit 30 na sabongero ang nawala, wala ni isang bakas. Pinangunahan ni Senator Bato de la Rosa ang pagtinig ng Senado noon, ngunit sa unang investigasyon, hindi nakadalo si Atong dahil umano sa emergency. Sa kanyang testimonya, ipinagkailan niyang may kinalaman siya sa mga nawawala. Subalit isinangguni ng Senado ang investigasyon sa PNP-CIDG at NBI laban sa kanya at sa kanyang kumpanya. Inirekomenda ring ipatigil pansamantala ang operasyon ng isabong. At kahit natapos ang investigasyon, nagpatuloy ang mga tanong, sino nga ba si Atong Ang at bakit tila walang nakapigil sa kanya? Ayon sa birth certificate, ipinanganak si Charlie Atong Ang noong Nobyembre 28, 1957 sa Mandaluyong. Ngunit matapos nito, tila isang blankong pahina na ang kanyang kasaysayan. Walang tala kung saan siya nag-aral, kung anong kurso ang kanyang kinuha o kung natapos man siya sa isang universidad. Walang larawan ng kanyang kabataan, walang record ng kahit anong institusyon pang-akademiko. Isa lang ang malinaw, meron siyang anak na si Eileen Yu, pero ang kanyang sariling pinagmulan, tila isang misteryo. May mga espekulasyon na ang tunay niyang pangalan ay Charlie Chu Hai Siang, isang pangalang malapit sa ugat ng mga Chinese Filipino. Tulad ni Alice Guo, sinasabing siya ay pinanganak ng mga migranteng Chino na walang manilaw na pagkakakilanlan sa mga dokumento ng pamahalaan. Kung totoo man ito, hindi siya nag-iisa. Kagaya ni Guo Waping, isang pangalang tila inangkop lang sa konteksto ng Pilipinas, pero kung pareho silang misteryoso ang nakaraan, maaring pareho rin sila ng layunin at kapangyarihan. Hindi kailanman naging halal si Atong Ang. Wala siyang opisyal na posisyon sa gobyerno, ngunit tila wala siyang hindi kayang lapitan. Mula kay Erap sa San Juan hanggang sa mga kasalukuyang politiko, isa siyang kingmaker, isang tagong alas ng mga nagahari. Ayon sa mga balita, may koneksyon siya sa mga pogo,
isabong at iba pang illegal na operasyon. Sa kabila ng mga ito, wala pa rin malinaw na hatol. Para bang may kamay na laging nagtatanggol sa kanya mula sa batas. Noong 2019, muling naging laman ng balita si Atong dahil sa issue ng love triangle sa pagitan ng mga Barreto sisters, Gretchen, Claudine at Nicole. Lahat daw ay nauugnay sa kanya. Ngunit sa huli, si Sunshine Cruz umano ang pinili para bang isang telenovela na isinulat para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin natin kilala si Atong Ang. Wala siyang isinulat na talambuhay, walang dokumentasyong opisyal. Sa loob ng halos 40 taon, walang nagsisiyasat sa kanyang pagkatao. Parang multo na kilala, ngunit hindi kilala. Kung may itinatago man siya, ano iyon? Kung may sikreto siyang hindi ibinubunyag, kailangan ito mabunyag. Koneksyon kay Alice at ang pattern ng kapangyarihan. Pareho silang walang kwento, walang pinagmulan, walang akademikong tala, biglang lumitaw sa mundo ng kapangyarihan. Parehong konektado sa mga illegal na aktibidad. Parehong hindi pinipigil ng batas. Pareho rin silang simbolo ng isang mas malaking kwento. Isang sistemang kayang gumawa ng multo at biglang gawing makapangyarihan. Sa dulo ng lahat, ang tanong ay, ano ang kapalit ng katahimikan? Sino si Atong Ang sa likod ng mga sabungan? STL at Senado, ano ang kanyang ugnayan sa mga nawawalang sabungero at bakit hanggang ngayon tila ito ay isang misteryo. Sa gitna ng kwento ng mga makapangyarihang nilalang na tila nababalot ng misteryo at kadiliman, mga taong may kapangyarihan ngunit walang malinaw na pinagmulan, mga taong pinapalakpakan ngunit may lihim sa likod ng yaman, mahalagang itanong, sino ang tunay na hari? Sino ang may kapangyarihan, ngunit hindi kailanman nagtago? Ang sagot, ang ating Panginoong Hesus. Hindi tulad ng mga lider na umaasa sa impluensya, yaman o koneksyon. Si Jesus ay pinanganak sa isang sabsaban, walang palasyo, walang korona ng ginto, ngunit may pusong puno ng pag-ibig at katotohanan. Matthew 20 verse 8, the Son of Man came not to be served but to serve and to give His life as a ransom for many. Sa bawat takbang niya malinaw ang kanyang pagkatao. Walang misteryo, walang itinatago. Hindi niya kailangan ng posisyon sa gobyerno upang gumawa ng pagbabago. Ang kanyang presensya ay sapat upang pagalingin ang may sakit, palayain ang inaapi at iligtas ang nawawala. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Habang ang ilan ay nililito tayo sa kanilang kasaysayan, ang ating Panginoong Hesus ay naging hayag sa lahat. Hindi niya ipinilit ang kanyang sarili sa trono, ngunit siya ang ipinako sa krus at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ang nagbigay ng tunay na kalayaan. John 8 verse 32, Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa likod ng kwarta o ng koneksyon. Ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa isang pusong handang maglingkod, umibig at magsakripisyo para sa iba. Hindi si Charlie, hindi si Alice, kundi ang ating Panginoon Hesus ang tunay na pangalan na dapat kilalanin. Kung pagod ka na sa mga kwento ng kasinungalingan, imbitahan mo ang katotohanan sa iyong buhay at ang katotohanan iyon ay walang iba kundi si Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa likod ng napakaraming makamundong kasalanan, mga misteryo na binabalot Panginoong Diyos ng kasamaan, itungo niyo po ang aming pansin sa aming Panginoon Kristo, na siya pong aming tanging kakapitan sa likod ng napakasamang mundo, dahil siya po ay una nang nanalo sa krus upang kami Panginoon ay masagip sa kasinungalingan at sundin ang buong katotohanan sa aming Panginoon Kristo. Aming pong isinusuko ang aming buong puso, ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakilanman o aming Panginoon Diyos. Patnubahan niyo po kami at tinatanggap po namin ang aming Panginoon Kristo bilang aming personal na tagapagligtas. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami
sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.